Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga ka-backyard farming. At welcome po muli dito sa aming munting channel. Sa araw na po ito, ang aming babahagi po sa inyo ngayon ay patungkol po sa aming mga alagang heritage chicken. Kung ano na pong mga naging itsura nila simula nung binili namin sila at sa humantong sila sa araw na ito, February 26. At ipapakita din po namin sa inyo ang pagbibigay namin sa kanila ng medication. Pero bago po ang lahat, ipaplex po muna namin ang aming mga ibang alaga. At iyan nga po sila ang aming mga iba po pong mga alaga dito sa aming mga backyard farm. Ito pong gamot na hawak ko ang ibibigay ko po sa aming mga sisiw na Rhode Island Red. Yan po, ilalagay ko lang po yan dyan sa kanilang inumin. At pagkatapos po ng 2 linggo, dapat daw po ay ulitin ang pagbibigay nito. Yun po ay naka-indicate dun sa likod po ng gamot na yan. So ito po, ibibigay ko po yan sa aming mga Rhode Island chicks na 38 days. 38 days na po yan sila ngayon. Kaso nga po, hindi ako nasiyahan nung nahawakan ko yung katawan nila. Kung titignan nyo po, parang napakalusog na kanilang pangatawan. Pero po, pag hinawakan mo kasi, payat po ang mga katawan nila. Kaya, bibigyan ko po sila ng gamot na pangpurga para po bumilog ang kanilang katawan. Ayan, sinusubukan ko rin pong ilapag sila sa lupa paunti-unti kasi hindi sila sanay. Yung mga ibang kapatid niya ayaw bumaba kasi nga talagin lang sila sa kulungan. In the future, gagawa din po ako ng pang pre-range cage nila. Sana talaga ay dumami sila sa pagdating ng panahon. Ayan, sa nakikita nyo po, meron pa rin silang unlimited na feeds kasi po ay mag-going 2 months pa lang sila. Ayon po kasi dun sa mga napapanood ko na nag-aalaga din ng Rhode Island na mga chicks, ay sabi po nila ay hanggang 2 months dapat po ay unlimited pa rin yung kanilang pagkain. Tama po ba yun? Kasi po kami ay nagsisimula pa lang talaga. This is the first time po na pag-alaga namin ng Rhode Island po. At ayan po, binigay na po ang kanilang pamurga. Actually, kagabi po, hindi po kami nagbigay ng tubig hanggang sa nag-umaga. Kaya uhaw na uhaw din po yan sila kahit na meron silang pagkain dyan sa
kanilang kulungan, kailangan pa rin po nilang uminom, kaya hindi po namin sila binigyan agad ng tubig para yung pampurga na ngayon ay gumana po. Sana po sa mga susunod na mga araw magkaroon po ng magandang result na gumanda-ganda na po ang kanilang katawan, kasi nga po payat yung katawan nila kahit may unlimited feeds naman. Siguro nga dahil naka 1 month na sila, meron silang mga bulati sa kanilang katawan, kaya parang naaagaw lang ng bulati yung nakakain nilang feeds. Sa mga susunod na araw po, titingnan ko po kung magiging okay ang kanilang katawan after po nito. Pero sa mga expert na po dyan na mga nagmamanok, nag-aalaga po ng mga ganitong klaseng manok, humingi po rin po kami ng advice kung ano po yung magandang gawin para maganda po ang paglaki ng mga sisiw na ito. At ito naman po yung isa pa naming heritage chicken na nabili din. Mas nauna po namin ito nabili kasi doon sa Rhode Island. Ito po sila ay Hubbard chicken. Sila naman po ay nasa 44 days na. Sila naman po ay parang broiler style po na heritage chicken, pero hindi po 45 days. Ang kanilang pong balahibo ay puti, pero may mga halo din pong ibang color, hindi pa po kasi lumalabas, bata pa kasi. Ito po sila, natuwa po ako sa katawan nito nila. Dapat po sabay po kasi sanang pupurgahin yan sila. Pero pag check ko po ngayong umaga is napakaganda po ng katawan nila, bilog. Hindi mo po talaga masasabing payat. Kaya hindi ko na po sila i-deworm. Sa mga susunod na mga araw po or months, pag nagtuman sila, titignan ko po kung kailangan silang i-deworm. Pero para sa tingin ko, hindi naman po kailangan. Kaya bibigay ko po yung kanilang pagkain ngayon. Yung maliit po, dun po sa kabilang pinto, makikita nyo po mamaya, may mga native chicks din po kami dun na inaalagaan. Katabi po nitong Hubbard chicken. At yan po ang aming mga alagang heritage chicken na mga sisiw pa. Wala pa kasi silang 2 months. Sana po ay talagang maging matagumpay ang aming panimula na ito. Nawa po ay nanawagan din kami sa mga expert po dyan na mga nagmamanok. Pa-comment naman po kung ano po mga magandang gawin na diskarte para po talagang mapadami po namin sila. At salamat po sa inyong mga suporta po na
Sa una po, nangunguna na kami. Nagpapasalamat sa lahat po na manonood at magko-comment sa aming mga alagang ito. Kasi kailangan po din po namin ng tulong dahil kami po ay nagsisimula pa lang sa pag-aalaga nitong heritage. Dahil puro native lang po talagang aming inalagaan. At salamat po talaga sa inyong mga pagsuporta. Naway pagpalain po rin po tayo ng Panginoon Diyos sa may kapal. Happy farming po sa ating lahat. At hanggang dito na lang po ang video na ito. Salamat po.